The U.S. Embassy is keeping an eye on the results of the U.S. presidential elections. And Mobile Journal, Merimon Reyes is reporting to us live from the U.S. Embassy. Merimon, may watch party din ba dyan? At blue ba sila o pula? Nako, Lord and Denise, dito tayo ngayon sa Fairmont Hotel Makati kung saan ginawa nga. At natapos nga lang kaninang noon itong watch party for the U.S. presidential elections. Inorganize ito ng U.S. Embassy to the Philippines. And so far, kaninang umaga hanggang tanghali, napuno yung pinaka-grand ballroom ng mga bisita, be it diplomats, political enthusiasts, even mga students, para nga matutukan yung votes turnout sa presidential election. Since mainit at yung tapatan talaga ni US Vice President Kamala Harris ng Democrats at President re-election is hopeful Donald Trump ng Republicans. As of sa pagmamonitor nga natin kanina, tama lamang si Trump sa Electoral College votes with 247, samantala naman si Harris ay mayroong 214 from the states na so far tapos nang bilangin yung kanilang boto ayon sa international news agencies. And sa kabuuan nga, 538 electoral votes ang paglalabanan ng dalawang kandidato, kumbaga dalawang major candidates natin, and mukhang may isa nang lumalapit doon sa 270 mark, which shows na siya na yung magwawagi at mamamahala. Bukod dito, sa real-time monitoring natin kanina, meron ding mga education booths sa paligid nitong ballroom para sa mga bisita na maaaring matutunan pa kung paano nag-work ba yung voting rights ng Amerika, election system, party system, kasi iba nga ito kumpara sa atin dito sa Pilipinas na madaling tignan by popular vote kung sino ang mamamahala. Ayon din kanina kay US Ambassador to the Philippines or in the Philippines, Mary Kay Carlson, whether Republican man or Democrat ang mananalo, pananatilihin pa rin daw ng US ang maigting na relasyon sa Pilipinas and especially sa Indo-Pacific. Supposedly, pagpatak nga ng gabi sa US kung nasaan si Sir Jovi ay makikita na ang mananalong presidente. Pero minsan umaabot pa ito baka a day or two since meron pang ibang mga states na yung inaabangan natin baka meron mga states na mag-flip o babaliktad yung turnout ng votes nila. Or baka yung iba naman ongoing pa yung pagbibilang ng mga boto. Kaya patuloy pa rin natin tinututukan yung vote turnout dito sa lugar. And so far, sa mga nakita natin, wala pang results sa ilang states including Nevada, Alaska, Hawaii, and yung states kung saan si Donald Trump ay nagli-lead. Pennsylvania, ang North Carolina, nakuha niya na. Ang Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Alaska, leading dito itong si Donald Trump. While in Minnesota, Maine, New Hampshire, si Harris naman ang nagli-lead. Nakuha na kanina, medyo naging celebratory moment kasi malaki ang electoral votes ng California. Nakuha ito ni Kamala Harris. Balik sa inyo. Mabilis lang, Merimon. Ano pinapanood na channel nila dyan? Fox News ba o MSNBC o CNN? Halo-halo, Lord. Iba-ibang mga, merong Bloomberg, merong CNN, halo-halong international news agencies, and maraming screens sa loob. Actually, nasa labas na ako kasi tapos na ang watch party kaninang noon. Pero maraming LED screens, pinapakita dito yung iba't ibang mga international news agencies. So, meron tayong nakikita na trajectory from one screen, and then yung polls on the other, and statistics on another. And throughout the day, tuloy-tuloy din yung mga discourses na nandito kanina, mga estudyante, mga political enthusiasts, and nagkaroon din ng conversation when it comes to the difference and potentially the similarities pagdating sa political and election climate sa US and in the Philippines. Balik sa inyo. Anyway, Merimon Reyes, alam ko masarap ang buffet dyan sa Fairmont. Pero sana may nagbudmud sila ng mga visa, no? Anyway, maraming salamat ang ating Mobile Journal, Merimon Reyes.